Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Binabatikos na naman po. Talagang kailangan po kasing i-divert o ilihis ang issue ng korupsyon ng pamahalaan. Kaya kailangan po dalhin po ang issue sa mga Duterte. Lalong-lalo po sa Vice President. Kaya po may batikos na naman po sa biyahe niya po papuntang Japan, mga kababayan. Ito po, pakinggan po muna natin itong balita at sundan po natin yung pahayag naman po sa Malacanang. Ito po muna yung balita. At isunod po natin yung isa. Umpisa na po natin. Sa ika-15 pagkakataon ngayong taon, may foreign trip ulit si Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang pakay ng kanyang biyahe sa Japan sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Nasa ibang bansa na naman si BP Sara, pero gate niya para ito sa bayan. Japan ang destinasyon niya ngayon para makipagkita sa Filipino community sa Tokyo at Nagoya at dumalo sa kilos protesta doon kaugnay sa korupsyon sa Pilipinas. Bukod sa pangalampag, patuloy rin ang panawagan nila sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Noong mga nakaraang buwan, bumisita rin ang DC sa Filipino community sa Australia, Kuwait, Qatar, Malaysia at France. Bago magtungong Japan, nilinaw ni BP Sara na ang Pray for the Philippines event sa Davao sa Linggo, September 21 ay magkahalong dasal at talumpati kaugnay sa politika. Libre at pwede raw dumalo rito ang lahat. Ilang kalsada rin sa Davao City ang isasara para rito, kabilang ang San Pedro Street at Siem Recto Avenue. Pati na rin ang bahagi ng Bolton Street, Colonel Rizal Street simula madaling araw ng September 21 hanggang madaling araw September 22. May pala rin ang pulisya sa mga dadalo sa rally sa Linggo. Bawal yung malaking backpacks, bawal yung bladed weapons, especially firearms or no. Halos 300 puwersa ng PNP sa Davao City ang ipakalat sa lungsod para sa seguridad kasabay ng mga rally sa iba pang mga lugar. Para sa agenda. Yan, ubusin nyo na lahat ang pulis. Ilagay nyo na lahat sa karsada ang kapulisan. At protektahan nyo ng protektahan ang sinasabi nyong ang bayan o ang mga Pilipino, mga kababayan. Pero hindi nyo mapipigil ang Pilipino yung hinaing ng korupsyon. Hindi po ba kapulisan? Ito po, sundan naman po natin yung batikos naman po ng Malacanang. Kaya po siya pupunta sa Japan, siyempre, makikiisa po siya sa ating mga kababayan, Filipino community, siyempre po, sa Osaka at sa ayan po mga tambay, pakinggan po natin. Sundan po natin to. Set up ko lang po. Grabe po ang ginagawa po ng gobyerno ngayon. Talagang kailangan tutukan po ng tutukan ang Vice President. Siyempre po, kailangan po nila kasi ilihis ang issue po ng korupsyon ng Pangulo, mga tambay, at siyempre po ng kanya administrasyon. Kaya kailangan po laging sa Vice President po ang issue nila, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Sorry. I-set up ko lang po. Lagyan natin ng sounds. Wala pong sounds eh. Pasensya na po. Patawad po, mga kababayan. Ito po. Naman sa bansa, si VP Sara, may bagong patutsada ang Malacanang laban sa kanya. Ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo. Meron lang akong reaction sa kung ano yung ginagawa ni BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability. Agad pinalagan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mensaheng niya ni Vice President Sara Duterte. Anya, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsimula ng mga investigasyon sa maanumalyang flood control projects, pero hindi na raw nakapagtataka na hindi ito alam ng bise dahil lagi siyang wala sa bansa. At kung sa ganitong usapin lang din raw,
Ano ang pinagkaiba ng pagbabiyahe ni Duterte sa pag-alis ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico? Sa hearing ng House Committee on Appropriations noong Martes, inisa-isa ni VP Sara ang overseas travels niya simula noong nakaraang taon. Pumunta siya sa Germany noong July 2024 at sa Denmark noong December. Nakailang biyahe rin siya sa the Netherlands ngayong taon at simula August, nagpunta siya sa Kuwait, France at Belgium. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels. Giit ni Yusek Castro, gumastos na ang gobyerno ng 7.4 million pesos para sa security ng VP at OVP personnel para sa mga pagbiyahe niya. Huwag din raw kakalimutan ni Duterte na kahit na may kinakaharap siyang usapin tungkol sa korupsyon, nakaugnay ng articles of impeachment ay hinahayaan pa rin siyang bumiyahe. Para sa agenda, Elijah Bonzo. Ang laki po na ini-issue, no, mga kababayan? Ang ini-issue po ng Malacanang sa pangunguna po ng garbage in, garbage out ay 7 million, mga tambay, para po sa mga personnel security ng Vice President sa kanya po mga biyahe. 7 million. Samantalang ang issue po ng korupsyon ay trilyon. Trilyon, mga kabayan. Trilyon ang nawawalang pera sa taong bayan. Trilyon. Pero kailangan po ay dalin po sa issue ng 7 million sa travel at biyahe, mga kababayan. Kung hindi ba hindot ito kung hindi ba hindot ito, itong Yusek na to, kung hindi ba siya ito nasisiraan yata ng ulo umano at nagpapakahindot, mga kababayan, dadalhin mo sa biyahe ang Vice President. Una-una, pinatapon nga tatay niya. Siya ba'y dadami biyahe niyan kung ang tatay niya hindi pinatapon ng gobyerno na walang due process? Kung hindi ba mahindot ito? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po inililihis lang po nila ang issue ng korupsyon. Dadalhin po nilang pilit. At yung sinasabi po, wag daw po kalimutan na meron pa raw po ito nakapile na impeachment, mga kababayan. Ibig sabihin, yung Vice President, gigil na gigil silang kasuhan o sinasabi impeach doon sa sinasabi na korupsyon. Pero itong gobyerno ngayon, magmula doon sa humahawak, ay napakaraming issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kaya nga ang galit ng taong bayan. Kaya nga buong mundo, halos lahat ng Pilipino, mga OFW, ay galit na galit sa pamamahala ninyo. At ito pong isang Yusek na nagsasalita, para po bang napakalinis ng kanilang ahensya. Ang PCO po ay may korupsyon. Pinasabog na po yan nung isang anchor na si Mike Abe. Talamak daw po ang korupsyon din dyan sa PCO. Ibang klase. Tapos ngayon, nagmamalinis po sila. Hintayin mo, saka ka magmagaling. Pag nagtuloy-tuloy, na mawala kayo riyan sa Malacanang, saka ka magyabang at sabihin mo lahat ng mga batikos mo sa Vice President. At alam ng taong bayan kung sino ang tunay na magnanakaw sa bansang Pilipinas ngayong panahon ng binagoong Pilipinas. Alam ng mga Pilipino sino ang talamak ang pagnanakaw. Hindi po ba? At katunayan, pinasabog na nga ni Manong Chavit, unahing imbestigahan ang flood control ng Ilocos Norte sa Region 1. Isang damukal din daw po ang flood control na ginagawa dyan. Nagtataka nga yung mga kababayan natin dyan sa Ilocos Hindi naman daw po immune at hindi naman daw po binabaha ang Ilocos Norte, pero maraming proyektong flood control. Yan po ang sabi ng ating mga kababayan. Totoo kaya yon na hindi masyadong binabaha ang Ilocos Norte, pero maraming project ng flood control. Hindi po ba dapat masilip yan? Mga kababayan, mataas na lugar pala ang Ilocos Norte, mga kabayan, at hindi bahain, pero maraming flood control project. Unbelievable. Kung totoo po ang sinasabi ng ating mga kababayan sa Ilocos, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya nga po dito, mga kababayan, sanay na sanay po silang magsinungaling. Ganon po kasi
Pagka po sinungaling ang puno, umano, ay sinungaling na po yan hanggang baba. Lahat po halos sila ay sanay na sanay pong magsinungaling umano sa taong bayan. Mga sinungaling umano. Hindi po ba? Ganun po, Ed. At alam naman po natin, ang sinungaling, ano po mga kakambal niyan? Magnanakaw. Kaya po ano po nangyayari sa gobyerno natin? Napakarami nilang sinungaling. Kaya napakarami rin pong magnanakaw sa ating bansa, sa gobyerno. Hindi po ba? Hindi ba napapansin? Isang damukal na pagsisinungaling para lang sila'y mailihis ang kanilang katarantaduhan at kawalang hiya sa gobyerno. Magsisinungaling sila na magsisinungaling na maganda ang kanilang ginagawa at maganda at sinasabing ang Pangulo ang nagbunyag ng korupsyon. Paano niya hindi ibubunyag? Di ba? Pinakita sa taong bayan, umulan, bumaha, hinanap ang flood control. Di po ba? Kalikasan na. Kalikasan na nagsabi sa mga Pilipino. Di po ba? Nagbigay ng testing, tinesting ng kalikasan ang mga kasinungalingan na nakaupo ngayon. Hindi po ba? Kaya nga napilitan na dahil nga po pumuputok na talagang wala pala at naibulsa lang. At yung sinasabi daw po mga tambay ng Malacanang, yung isa pa, yung wala raw po iniwan ito kay Saldico na lumabas din ng bansa. Si Saldico may pinagtataguan, may pinagtatakpan. Kaya umalis ng bansa. Maraming karga-argang bilyon-bilyon. Ninakaw umano. Samantala sa Vice President, gigil na gigil kayo, 7 million ang nagastos doon pa sa mga personnel niya, sa mga bodyguard. Hindi pa mismo gumastos ang bansa, hindi pa gumastos ang taxpayer sa kanya mismo sarili. Siya ang gumastos. Personally, pera niya. Samantalang kayo, ayaw nyo isa publiko ang gastos ninyo. Pag kayo'y bumibiyahe, gaano kalaki? Lalong-lalo ang Pangulo. Ang travel fund expenses ng Pangulo, ang kanyang budget ay bilyon. Bilyon ang pondo, ang budget ng Pangulo sa kanyang biyahe sa loob ng isang taon. Magkano po ang biyahe ng Pangulo? Yusek, 7 million po ba? Sa loob ng 5 buwan? Naka 7 million na ba? Yusek? Trillion ang budget niyan. Hiyang-hiya naman na tayo rito. Mawawala rin naman po yan, mga kabayan. Magwawakas din po yan. Yung sinasabi nga po natin at sinasabi ng dating Pangulong Duterte, ang lahat ay may katapusan. Sulitin mo na, Yusek. Garbage in, garbage out. Sulitin mo na. Sulitin mo na nasa Malacanang ka. Panahon yan. Pagka ang panahon nyo ay mabilis na, mawala kayo riyan, saan kayo pupulutin? Saan kaya pupulutin ang grupo ng mga sinungaling at mga magnanakaw? Mga kababayan, nagtatanong lang po si Kamanong, saan kaya pupulutin ang mga magnanakaw at sinungaling sa ating bansa, sa ating gobyerno? Mga kababayan, saan kaya pupulutin? Itong mga sinungaling at magnanakaw umano. Yan po mga kababayan, at hindi po nila tatantanan ang ating Vice President. Siyempre po, kailangan po nila i-divert. At siyempre, nasa Japan na po ang ating Vice President at siya po'y makikisa sa ating mga kababayang Pilipino sa Japan. Ang panawagan po, siyempre po, nananawagan po sa ang Filipino community sa Japan. Siyempre po, yung anti-corruption, siyempre, yung pagpapalaya sa dating Pangulong Duterte na hindi po nila binigyan ng due process at kidnapping pang ginawa at pera pa ng taong bayan ang ginastos ng mga hinayupak na ito, mga kababayan. Itong mga hindot na ito. Inubos ang pera ng bansa. Kaya nga po wala silang maipakitang proyekto dahil inubos nila sa kawalang hiyaan, sa korupsyon, mga kababayan. Nakakahiya itong mga tao na ito. Sabagay, makakapal na po kasi mga mukha nitong mga tao na ito. Kaya nga sinatawag siya ng mga kababayan natin. 'Di ba? Ang tawag po sa kanila, mga sinungaling na magnanakaw umano. Yan po ang mga tawag sa mga tao na yan. Mga kababayan, sanay na sanay pong magsinungaling at mag-divert
ng issue. Sila po ngayon ang nasa hot seat. Sana po, ang inaasahan po natin ay magtagumpay po ang katarungan. Magtagumpay po ang tama. At ang mga mali at ang mga sinungaling po ay maparusahan po. Ang mga sinungaling at magnanakaw ay maparusahan at managot sa bayan. At kailangan din po isuka. Kailangan po nila isuka ang pera na mga ninakaw nila sa taong bayan, mga kababayan. At siyempre po, maingatan po ang ating Vice President sa kanya pong pagdiriwang sa Japan. Siyempre po, mga damay at mga biyahe niya po ay maingatan po ang ating Vice President. At siyempre po, buong Pilipinas po, meron po tayo sa Davao at sa Metro Manila, sa Luzon. Meron din tiyak po yan sa Bisaya at sa Mindanao at sa Luzon. Ito pong malawakan pong gagawin po natin na ipoprotesta po. At kailangan na pong palitan. Hanggat maaari, palitan. Pagka bulok ang puno, bulok, sinungaling, magnanakaw, umano, kailangan pong palitan yan. Mga kabayan, lalo-lalo kung weak, at may karga-karga pang pulburon at coke, pampalit na po yan. Hindi po aasenso at wala pong patutunguhan ng ating bansa sa ganyang klaseng liderato, mga kababayan. Dahil ang pagkaganyan ng leader, halos lahat po yan, magmula sa baba, yung sinasabi po natin, magiging sinungaling at magnanakaw po yan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, thank you po, mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga patuloy na nagsusubscribe sa inyong lingkod. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, mga kababayan, magdasal po tayo. Isama po natin sa ating mga panalangin. Pagsamasamahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte, na maingatan po sila sa kapahamakan at siyempre po makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po sa mga dasal. At ganoon din po, mga kababayan, tayo po magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambahanan. Thank you po, mga kababayan. At konting tiis na lang po. At mababago na po. At ang ating bansa ay muli pong babangon sa pagkakalugmok. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.